sa kanyang panahon. Paano nga ba lalabanan ang takot sa pagkabigo upang muling buuin ang mga pangarap? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Marla sa ating dulang sa kanyang panahon. Paligay ko, Ate Feli. Kapag nakatapos na sa kuleyo ngayong taon si Marla mo, pwede mo nang iwan ang pagluluto ng mga kakanin. Abay, pwede ka na mag-sitting pretty pagdating ng araw na yun, aba. Ay, yan talaga ang pinakahihintay kong yugto ng buhay ko, Rosa. Pagod na ang katawan lupa ko sa kahahalo ng kalamay. Abay, kapag nakatapos siya, pagkakataon naman niya para buhayin ako. Mabilis lang naman nalilipas ang isang taon. Hindi ka maiinip, may anak ka ng teacher. Ay, pero magre-review pa rin siya para sa licensure exam, Rosa. Kailangan niya ipasa ang pagsusulit na yun. Kaya-kaya yun ni Marla. Kaya wala kang dapat ipag-alala sa dunong ng dalaga mo. Talagang kailangan niya seryosohin na magiging buhay namin sa hinaharap, Rosa. Abay, gusto ko na makahon sa hirap. Dahil kung isisilang akong muli, hindi ko na naisin pa ang buhay na ganito. Itinaga ko na yan sa bato. Sabi mo? Nadala mo ba sa... Tama ba yun? Nadala mo sa biglang liko si Mari? 3 beses na nga, Dre. Oh? Ikaw naman. Tragis. Hindi ako makapaniwala. Napakasuplata na babae yun. Oo nga, alam mo minsan, nakasalubong ko kinindatan ko. Umiti. Tapos sinubukan kong sundo-sunduin sa university nila. Oh. Hanggang yayain ko na sa isang motel sa Avenida. Loko. Grabe, Dre. Ang bilis mo talaga sa babae. Kaya tanong, seryosohan na ba yan, ha? Ha? Matinong babae yung ginagawa ko, pre. Ako? Magsiseryoso sa babae? Para namang hindi mo kabisadong kategorya ko, pare. Ha? Kapag natikman ko na, ayoko na. Marla? Ano yan? Bakit ka nagsusuka? Masakit na masakit po ang tiyan ko, Nay. Kailan ka huling dinat na ng buwan ng dalaw mo? Sumagot ka, Marla. Kailan, ha? 2 buwan na po akong dinate, Nay. Nangyoko! Sino ang magaling na lalaking ama ng dinadala mong yan? Sino? Si William po, Nay. Si William? Yung haraga na manginginom na laging naka-standby dyan sa kanto? Yung sumasali sa riot? Yung pasimuno ng mga gulo dito sa looban? Opo, Nay. Walang Diyos ka talaga. Napakatanga mong babae. Napakatanga mo. Anong kinabukasan na maibibigay sa'yo ng hayop na lalaking yun? Ano? Dapat patawarin niyo ako. Naging mahina po ako. Umalis ka sa harapan ko. Nay! Huwag ka nang tatapak sa bahay na ito kahit kailan. Kalimutan na kitang anak ko. Kalimutan mo na rin ako ang iyong ina. At mula sa araw na ito, sinusumpa kita. Gagapang ka sa hirap. Mamamatay ka sa hirap. Sa kalagayan kong ito, wala ako ibang mapupuntahan kundi ikaw, William. Hindi tayo po pwedeng magsama, Marla. Di sarili ko nga, hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Pero tugot laman mo itong dinadala ko. Yan ang isa pang hindi ko masasagot sa'yo. Kahit kailan, hindi ko isusubong sarili ko sa ganyang obligasyon. Hindi ko akalain ganito ang magiging pagtrato mo sa mga nangyari sa atin. Ang akala ko,
Kung meron man ako masasandalan sa sitwasyon ko ito, ikaw yun! Kaya nga dinidiretso na kita eh. Wala kang maasahan sa akin sa katayuan mong yan. Saka huling pag-uusap na natin ito, ha? Huwag mo na ulit akong lalapitan dahil mapapahiya ka lang. Kung alam lang niya na hindi na para sa akin ang lahat ang pangarap ko, kung hindi para sa kanya na. Pero, trinaydor niya ako, Rosa. Ako, wala akong ibang dasal, kundi hari nawang humupa na sa mga pagitan nyo ni Marla ang nilikang sugat ng mga pangyayari. At magkapatawaran na kayong mag-ina, Ate Feli. Ang sakit. Sakit, Rosa. Buong buhay ko, lahat ng mga pagsisikap ko, inilaan ko lahat para sa kanya. Ang pinakagagawin lang sana niya, yung tapusin ang kanyang pag-aaral. Pero anong ginawa niya? Nagpabuntis lamang siya sa isang bastardo. Pero ang tungkulin pa rin natin kasi bilang mga magulang mahalin at patnubayan pa rin natin ang ating mga anak sa kabila ng pagkaligaw nila ng landas. Hindi ko mapapatawad si Marla, Rosa. Kung ikakatwiran niya para sa pansarili niyang kapakanan, ang pinili niya, napaksakim niya. Hindi niya na ako binigyang halaga. Kinalimutan niya, pananagutan niya sa akin bilang kanyang ina. Marla! Marla! Tio Delphine? Bakit ganyan ang ayos mo? Ang dumi-dumi mo. Saka bakit kinakalkal mo mga basura dyan sa basurahan? Nangangalakal po ako, Chong. Tsaka, baka may makita rin po akong pagkain dito sa basurahan. Gutom na po ako eh. Ay, naku, Diyos kong bata ka, oo. Masama sa kalusugan mo at saan pinagbubuntis mo ang ginagawa mong yan. Mabuti pa, halika. Sumama ka na sa akin pa uwi. Naroon ng tsarosa mo sa bahay. Huwag na po, Chong. Salamat na lang po. Tsak na magagalit po si inay kapag nakita ko nasa poder ninyo. Pati kayo madadamay sa galit niya. Hindi ko iniintindi ang galit ng nanay mo. Ang inaalala namin, ikaw. Abay, hindi kami mapayag ng tsarosa mo na magpakalat-kalat ka sa kalsada. Lalo na, nagdadalang tao ka pa. Chong, umiikot yung paningin ko. Ay, nako. Hello. Teka. Hindi ko matutumba. Malate ka. Kumapit ka sa akin. Namumutla ka. Buti pa, dadalhin kita sa pinakamalapit na ospital. Ngayon din. Pinarurusahan ni Marla ang sarili niya. Dahil yun ang akala niya makababawas ng galit mo. Doon sa ginawa niyang pagsuway sa iyo, Ate Feli. Ang mahirap lang, nadadamay ang sanggol sa sinapupunan niya sa ginagawa niyang pagpapahirap sa kanyang sarili. Itinuring ko ng patay ang malang sinasabi mo, Delphine. Nasa isang ospital si Marla, ate. Masyadong mababa ang kanyang presyon. Natuklasan kulang din siya sa mga nutrisyong kailangan ng isang nagdadalang tao. At maaaring makaapekto ang mga yon sa dinadala niyang sanggol. Sinasabi mo bang lahat yan sa akin para makonsensya ako, Delphine? Kung alam mo lang na mas mahirap at masakit ang pinagdadaanan ko dahil sa katraydoran ng babaeng yun. Umasa ako iaahon niya ako sa hirap. Pero heto, naghahalo pa rin ako ng kalamay at habang buhay na maghahalo na lang ako ng kalamay.
babae ng anak mo, oh. Kakapal ng buhok at kaganda ng kutis. O eto, oh. Pagmasdan mo siya, itatabi ko sa iyo. Ang anak ko. Totoo po pala lahat ng mga sinabi niya sa kanya. Rosa. Oo, at tignan mo, oh. Nakuha niya pati yung mukha mong bilugan. Pati ka mo kulay tsokolate mong mga mata, oh. Napakaganda po ng anak ko. Ang lagay ba niyan eh? Ikaw lang ang may karapatang makakita at makahawak sa apo ko, Rosa. Si Ate Feli, oh. Inay, Kapag lumabas na kayo rito sa ospital ng apo ko, abay magtatampo ako kapag sa bahay pa ng Tia Rosa mo kayo tutuloy. totoo po ba yung narinig ko, Nay? Oy, bakit? Saan ka ba nakatira? Eh, sino ba ang nanay mo? Maraming salamat po sa pagtanggap niya sa amin na anak ko. Napakaligaya ko po ngayong araw na to sa ipinagkaloob ninyong pagpapatawad. Pero sa isang kondisyon, Ano pong kondisyon, Inay? na ipagpapatuloy mo ang pag-aaral mo. Tatapusin mo yung naiwan mo pang 1 taon sa kolehiyo. Opo, Inay. Gusto ko rin po talagang matapos ang kurso ko. Gusto ko po. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lamang ang sarili mong buhay ang kailangan mong sinupin, kundi pati na rin ang magiging kinabukasan ng iyong anak. Hindi na ako makakasama mong haharap sa mga pagsubok upang labanan ang agos ng buhay, Marla. At ngayong isa ka na ring ina, matutuklasan mo ang iba't ibang kahulugan ng salitang sakripisyo. Sa kanyang panahon. Hindi madali ang maging ina. Sa pagdadalang tao pa lamang ay may hirap ng pinagdaraanan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Grethel sa ating dunang sa kanyang panahon. O ano, Kayla? Masarap ba gawa ko? Oo, ate. Ang sarap mo talagang mag-bake ng cake. Nabusog ako, ah. Buti may time ka pa mag-bake. Oo naman. Wala naman akong pasok sa opisina pag weekend. Eh, hindi ka ba naman napagod? Alalanin mo, dinadala mo ang first baby niyo ni Kuya Jason. Hindi naman. Nakakainip din naman yung walang ginagawa. Ay, sandali ha. Aayusin ko yung cake na dadalhin mo para sa asawa mo. Bakit? Aray. Bakit, ate Gretel? Ba't hawak mo yung puson mo? Sakit. Ang sakit ng puso ko, Kayla. Naku! Eh, bakit ganyan? Naku! Ate Gretel! May umagas na dugo sa hita mo! Ano ba yan? Ay, hindi. Ang baby ko! Ang baby ko! Gretel, kumusta na pakiramdam mo? Jason, wala na ang baby natin. Gretel, Wala na siya. huwag ka na umiyak. Talaga sigurong hindi siya para sa atin. Apat na taon tayo naghintay para magkaroon ng anak. Nung dumating naman siya, 4 na buwan pa lang siya sa tiyan ko. Iniwan na tayo agad. Nag-iingat naman ako, ah. Lahat ng bili ng doktor, sinusunod ko. Pati vitamin C, iniinom ko lahat. Alam ko yun. Pero tanggapin na lang natin ang maluwag sa dibdib ang lahat. Maaring pagsubok lang ito sa ating dalawa. Ano bang bibilin mo dito sa mall, Kayla? Sinama mo pa ako.
Wala ka namang ginagawa sa bahay niyo eh. Eh di samahan mo na ako. Malilibang ka na, matutulungan mo pa ako. Tutulungan. Paano? Na hindi mo pani sa laway ko. Ikaw talaga, oo. Saan nga ba tayo pupunta rito? May pupuntahan kasi kaming party ni Dom. Bibili ako ng damit para doon. Ibibili ko tuloy na pasalubong ang pamangkin mo. Ay, unahin na natin yung pagbili ng pasalubong sa pamangkin ko. Mas madali yun eh. Pag mamaya pa natin yun, bibilhin ako, baka makalimutan na natin. Dahil pagod na tayo sa katitingin ng damit mo. Oh, sige, tamang-tama. Narito naman tayo sa toy section. Ihahanap ko na siya ng bagong laruan. Ay, teka. Oh. Ang gaganda ng mga manika, oh. Baka may magustuhan dito si Shane. Oo nga. Ay, itong isang ito. Itong long hair. Magugustuhan ng anak ko to. Ito na ang bibiling ko. Ako naman, bibiliin ko itong mukhang baby. Dadaling ko sa amin. Talaga lang ha? Oo. Ngayon ka pa maglalaro. Jason, hindi ka pa mag-overtime? Hindi, James. May lakad kami ni Gretel. May panonoorin kaming concert. With dinner na yun, siyempre. Kaya pala eh. Ah, ano kaya para? Nariyan ang misis mo. At nakaayos ng gusto, pero... Pero ano? Pare, nagtaka lang ako eh. Kasi nakaayos siya. Then, may karga siyang manika? Ah, yun ba? Pinaglilibangan niya yun. Nakatuwa niyang bilhin sa isang mall. Ah, parang baby niya kung ituring eh. Siguro dahil sa... nakunan siya sa first baby niyo. Kaya siguro ganun siya sa manika. Hinahayaan ko na lang, pare. Para makalimutan niya ang lungkot at sakit. Pero pare, huwag ka sanang magalit ha. Baka hindi makabuti sa kanya ang ginagawa niya. Ha? Baka tuluyang masira ang isip niya. Jason, anak, Ma, kanina ka pa dito ba? Tapos ka na rin magmerienda. Pero matamlay ka pa rin. May problema na naman ba kayo mag-asawa? hindi ko po alam kung masasabing problema nga ito eh. Eh bakit ba? Ano ba yun? Ang labis ng pagkahilig sa manika ng manugang nyo. Mula po sa bahay namin, hanggang kahit saan kami magpunta, dala niyang manikang yun. Na parang anak namin kung ituring niya. Napuna ko rin yun nung dumalaw ako sa inyo eh. Eh parang ang hindi normal yun dahil sa edad at sa estado niya ngayon sa buhay. Pero dahil sa pinagdaanan niyo, iniisip kong baka naman inaaliw lamang niya ang kanyang sarili. Boy, nag-aalala ho ako eh. Sabi ng kaibigan ko, maaari daw masira ang isip ng asawa ko dahil doon. Ay, naisip ko rin yun ngayon, iho. Teka, ang mabuti pa, gawin niyo itong sasabihin ko. Dahil lang doon, gusto niyo ako patingnan sa psychiatrist? Jason, hindi sira ulo ko. Gretel, huwag kang magalit. Para din naman ito sa ikabubuti mo. Ikabubuti ko ba yung iniisip niyo na sisiraan ako ng ulo? Alam mo, pinagdadaanan ko. Inaaliw ko lang ang sarili ko. Palibasa, hindi ikaw nagbuntis, kaya ganyan ka. Nasaktan din ako. Dahil akong ama. Kung nangarap ka, ganon din ako. Pero ngayong wala ng anak natin, ikaw ang mas dapat kong alalahanin. Dahil ayokong pati ikaw mawala rin sa akin. Sana naman maunawaan mo ko. At huwag mong ikagalit ang gusto namin ni Mama.
Alam mo, pare-pareho kayong may katwiran eh. Doktor? May katwiran sila na mag-alala. Dahil lahat ng bagay na sobra, nakakasama. Kahit na nga ang libangan. Katulad ng labis na pagkahilig mo sa manika. Ang sabi mo, tinatrato mo siya na parang baby mo. Opo, Dr. Franco. Doon sila nag-aalala. Posible kasing mas lumalim pa doon ang gawin mo. Dok, Pero may katwiran ka rin sa sinabi mong inaaliw mo lang ang sarili mo sa mga manika. Opo. May ilan nga kasing libangan ng manika. May kilala nga ako na may koleksyon pa nun eh. Kung ganun, wala po akong diferensya sa isip. Wala. Hindi naman dahil kumonsulta ang tao sa isang psychiatrist, may diferensya na sa isip. Sa ibang bansa nga, kumukonsulta sa psychiatrist ng mga negosyante doon. Stress reliever nila ang mga katulad namin. Doc Franco, pwede kayang magkaroon pa ng ibang libangan ng asawa ko? Oo naman. Yun talagang dapat mangyari. Ang muling magbukas ang kanyang mundo. Para hindi lang sa manika matuon ang kanyang pansin. Ang tamang-tama. Dahil may isasuggest ako na puntahan ni Gretel. Doon, talagang kailangan ang mga katulad niya. Mga laruan na hindi na ginagamit ang pamangkin mo? Anong gagawin mo doon, Jason? Ma, dadalhin po namin sa orphanage na tinutulungan namin ni Gretel. Matutuwa ang mga bata doon kapag nagkaroon sila ng mga laruan. Ay, yun ba ang bagong libangan ngayon na manugang ko? Oho, yun ang iminungkahi ng psychiatrist na tumingin sa kanya. At mas nakabuti po, mas sumigla siya. Maging ako po. Masaya akong malaman yan. Alala, sige. Sasabihin ko sa kapatid mong ihanda ang mga laruang hindi na ginagamit ang pamangkin mo. Oho. Maging yung mga damit at sapatos. Magpapadala rin ako ng pagkain para sa kanila. Salamat po, Mama. Ano ba ang good news mo sa akin, ate? Pinapunta mo pa ako dito. Kayla! Ano? Buntis na uli ako! Talaga, ate? Oo. Ako, magkakababy na uli kayo ni Kuya. 2 months na akong buntis. Sabi ng doktor doon sa orphanage. Oh, bakit naman doon ka nagpatingin? Ay, hindi naman sadya yun. Nagkataon lang na nahilo ako habang nandun kami ni Kuya Jason mo. At yun na nga. Lumabas sa pagsusuri ng doktor na 2 buwan na akong buntis. Salamat naman. Feeling ko nga, hindi na ito mawawala sa amin na pagsubok lang talaga ng Diyos. Yung pagkawala ng aming first baby. At maaari din na kinasangkapan lang niya kayo para matulungan ang mga musmus na nangangailangan. An, handa na ba yung mga gatas tsaka yung vitamins na dadali natin? Nasa kotsinahan. Dala ko naman yung mga damit, sapatos at mga laruan para sa mga bata sa orphanage. Yung mga pagkain. Okay na. Okay na. Dadaanan na lang natin kinakahila. Ay, naku, tingnan mo, ang apo ko, ang saya. Kanina pa yung tawa ng tawa. Fit na siya. Para bang natutuwa siya na sa orphanage gagawin ang kanyang first birthday? Oo nga, no. Ipagpapatuloy natin ang pagtulong sa mga batang nangangailangan. Imumulat natin ito sa ating anak. Dahil sila ay bahagi ng buhay natin. Sa kanyang panahon, isa sa dahilan kaya nawawasak ang pamilya
ay ang pagkaligaw ng landas ng ama ng sambahayan. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Argel sa ating dulang sa kanyang panahon. Esmer, malalim ng gabi. Matulog na tayo. Hindi pa ako dalawin ng antok, Alfon. Ano bang gumugulo sa isip mo? Ang sinabi ko ba kanina tungkol kay Ben? Yun na nga. Bakit? Ayaw mo bang bigyan ko siya ng pagkakataon? Hindi naman sa ganun. Nag-aalala lang ako sa posibleng mangyari. Tungkol ba sa lihim natin? Oo. Matagal na nating napag-usapan ng tungkol doon at kilala mo ko. Ayokong ipinagkakait ang karapatan ng aking kapwa. Naunawaan kita, Alfon. Sige. Ikaw ang bahala kung gusto mo siyang kunin bilang driver mo. Mabuti nga yun para may alalay ka. At nang hindi ka masyadong napapagod sa pagmamaneo. Daddy, okay lang naman na kumuha kayo ng driver alalay. Pero sana naman, wag yung bilanggo. Correction, son. Dating bilanggo. Dahil malaya na siya ngayon. Okay, dating bilanggo. Daddy, mahirap magtiwala sa ganong tao. Baka may gawing masama yun, mapahamak pa kayo. Maging kami ni Mami. Hindi tunay na kriminal si Bien. Napabarkada lang siya noong araw. Napagbintangan. Kaya nakulong. Kaya gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon. Pero Dad, ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Mga abogado tayo, and then, ang driver nyo dating bilanggo? Argel, hindi mahalaga sa akin ang sasabihin ng tao. Ang mahalaga sa akin ang kalooban ng Diyos. At ibig niyang tumulong tayo sa ating kapwa. At ito ang aking gagawin. Oh, ito ang bahay namin. Bien, maupo ka. Salamat po, Sir Alfon. Daddy, sabi ko na nga kayo ang dumating eh. Ah, may kasama pala kayo. Oh, yes, son. Siya si Bien. Ang sinasabi kong magiging driver, alalay ko. Bien, si Argel. Ardel, kumusta ka? Daddy, alis na ako. May pupuntahan po akong kliyente. Oh, sige, sige. Mag-iingat kayo. Binatan na siya, Sir Alfon. You know what, Attorney Argel Veloso? You are acting like a child. Yun bang nagmamaktol dahil hindi napagbigyan ng kanyang request? Russell naman oh. Concern lang ako sa daddy ko, kaya ako nagkakaganito. Pero naniniwala ako na alam naman ni Tito Alfon ang ginagawa niya. Siguro, may nakita siyang maganda doon sa dating bilanggo. Kaya niya tinutulungan. Na para sa akin naman, walang masama. Ay nako, mukhang wala yata talaga ako magiging kakampi sa isyong ito ah. Pati ikaw na kaibigan ko, kampi rin sa kanila. Bakit ba naman kasi? Bakit ang bigat ng loob mo sa driver alalay ng daddy mo? Dahil kung umasta siya, akala mo kamag-anak namin. Noon ngang unang magkita kami, parang gusto pang maiyak at parang gusto pa akong yakapin. Really? Bakit kaya ganon ang reaction niya? Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito. Sa kanyang panahon.
Matagal ka na bang katulong din na Sir Alfon, Nena? Ay, oo, Vien. Mga 8 taon pa lang si Argel, narito na ako. Nagtagal ako sa kanila dahil mababait naman sila, lalo na sina Sir Alfon at Ma'am Mesmer. Si Argel, mabait ba siya? Mabait din naman. Kaya lang may ayaw ako sa kanya. Mahilig sa alak. Eh, napapansin ko nga rin yun. Lagi siyang lasing kung umuwi. Kahit naman nung hindi pa siya abogado, ganyan naman yon. At hindi siya mapigilan ni na Sir Alfon. Eh, ganun na nga. Pero hindi naman siya magulo pag lasing na. Kaya lang kung minsan, dahil sa kalasingan, kung saan-saan na lang siya nakakatulog dito sa bahay. Para tuloy hindi abogado tingnan eh. Hindi dapat ganun si Argel. Baka siya mapahamak. Maraming tao ang napapahamak kapag nasa espiritu na ng alak. Bakit gising pa kayo? At saka, bakit kayo nagbukas ng pinto? Nasaan si Manang Nena? Sinabihan ko na siya na ako na lang ang magbubukas ng pinto para sa'yo. Para makapagpahinga na siya. Oh, ginabi ka na naman. At tulad ng dati, nakainom ka na naman. Naglilibang lang ako para mabawasan ang stress ko sa trabaho ko. Anak, baka madisgrasya ka sa ginagawa mo. Maraming tao na ang napahamak dahil sa espiritu ng alak. Bakit ka ba nakikialam? Si Mami nga hindi ako pinakikialaman eh. Tapos ikaw, na driver, alalay lang ng daddy ko? At saka huwag mo kong tatawaging anak ha. Dahil hindi naman kita ama. Argel, huwag ka namang sanang magalit. Nagmamalasakit lang ako sa iyo. Tama na! Hindi ko kailangan ng pagmamalasakit mo! Inaantok na ako! Umalis ka nga dyan sa daan ko! Bakit mo naman ako itinulak? Muntik na akong matumba. Pakilemero ka kasi! At nagsumbong pala sa inyo ang driver alalay nyo. Hindi siyang nagsumbong, kundi si Manang Nena. Si Manang Nena? Oo. Nakita niya at narinig ang lahat. Iho, abay hindi mo dapat ginawa yon, lalo na kay Bien. Sumusobra ka na, Argel. Parang hindi ka na abogado kung masta. Dahil lang sabihin na yon, pinagagalitan nyo ako ng ganito. Hindi naman natin siya kaano-ano ah. Alfon, Hayaan mo ko, Esmer. Dapat nang malaman ni Argel ang lahat. Sabihin nyo na, Daddy. Ano ba ang dapat ko malaman? Ang lalaking nilalapastangan mo ay ang tunay mong ama. Hindi. Masamang biro yan, Daddy. Yun ang katotohanan. Nakulong ang iyong ama 3 taon ka pa lamang. Dahil sa kasalanan ng isang niyang barkada na siyang napagbintangan. Hindi. Isa akong ampon? Argel, At dahil doon, naghirap at nagkasakit ang iyong ina. Hanggang sa ipaampun ka sa amin bago sa tuluyang namatay. pero kahit ganon, anak, nakita't nalaman mo naman, di ba? Minahal ka namin. Hindi ito totoo! Argel, Hindi! Hindi na ako babalik sa bahay na yun hanggang naroon ang biyan na yun. Kahit kailan, hindi ko matatanggap na ama ko ang biyan na yun. Ang kriminal na yun. Tapos, sina Mami at Daddy, niloko nila ako. Sinungaling silang lahat! Sinungaling! Mababangga ako! Mababangga ako! Argel, anak, kumusta na pakiramdam mo? Medyo nanghihina pa po, Mami.
Grabe ang disgrasyang inabot mo, anak. Kinailangan kang salina ng dugo. Nagkataon naman, naubusan ng dugong katipo mo ang ospital. Salamat na lang, may nagmagandang loob na katype mo ang dugo. Kaya nakaligtas ka, anak. Dapat ko po pala siyang pasalamatan. Sino po siya, Mami? Daddy? Si Bien, anak. Ano po? Ginawa niya po yun. Kahit hindi ko siya matanggap bilang ama. Oo, iyo. Dahil mahal ka niya. Oh, Bien. Saan ka pupunta? Bakit dala mo mga gamit mo? Aalis na po ako, Sir Alfon. Total, nakita ko na po ang aking anak at magaling na siya. Oh, hindi ka naman namin pinaalis. Pero galit po sa akin si Argel. Hindi niya ako matanggap. Ayoko na pong maging dahilan pa ako para maging magulo ang inyong pamilya. Sapat na po sa akin na lalaman kong nasa mabuting kalagayan na si Argel. Kung talagang mahal niyo po ako, Bien. hindi niyo po ako iiwan. Tatay Bien. Argel, tinawag mo akong tatay? Opo, tatay. Ngayon, nauunawaan ko na po ang lahat. At tinatanggap ko na po kayo bilang tunay kong ama. Argel, Matawarin po niyo ako sa mga paghamak na ginawa ko sa inyo. At sana po, itay, magsimula po tayong muli. Oo, anak ko. At babawiin natin ang mga panahong nagkalayo tayo. Sa kanyang panahon, hindi lamang kapahamakan ang bunga ng kapusukan, nagbubunga rin ito ng problema. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Jimwell sa ating dunang sa kanyang panahon. Bakit kayo pumayag, Mami, Daddy? Anong gusto mong gawin namin? Itaboy namin ang aming apo? Jimuel, pag-aasawa ni si Ditas. At ayaw kay Sheila na pakakasalan ni Ditas. Kaya dinala ni Ditas ang bata rito. Selfish talaga babaeng yun eh. Sarili lang niyang iniisip niya. Paano naman ako? Pareho lang kayong selfish at mapusok. Kaya nagkaanak kayo ng maaga. Sinusustentuhan ko naman pong bata, Daddy. Jimuel, hindi pera ang problema sa pagkakataong ito, kundi ang titirhan ng bata, ang magmamahal at mag-aaruga sa kanya. Huwag mo namang ipagkait yun sa anak mo. Kasalanan sa Diyos ang pagkaitan mo ng kalinga at pagmamahal ng iyong anak. What? Nasa inyo ang anak mo sa pagkabinata, Jimwell? Yes, Kyla. Pero bakit? Ayaw sa kanya ng magiging asawa ng mami niya eh. Kaya, dinala siya sa amin ni Ditas. So, ibig sabihin nun, makakasama ko siya pag kinasal na tayo? I don't like Jimwell. Kyla, please understand naman. Sheila is my daughter. At ayaw ng parents ko na itaboy siya. Gusto niyang gampanan ko ang tungkulin ko sa kanya. Ayoko nang may karibal sa'yo.
Lalo na yung anak mo sa pagkabinata. Kaya kung hindi mo magagawa ng paraan na mailayo sa akin ang batang yon, ako lalayo sa'yo. Kayla naman. Sorry. My decision is final. Marami ka nang nainom na alak, kuya. Tama na yan. O sige ka, baka hindi ka makapasok sa office niyo bukas. Kaya mo lang ako, Mark. Gusto kong makatulog ng mahimbing para mabawasan ang sakit na nararamdaman ko. Ano bang problema mo, kuya? Bakit ka naglalasing? Nakipag-break sa akin si Kayla. Dahil kay Sheila. Hindi pala niya matanggap ang pamangkin ko? Tanggap niyang may anak ako. At sinusustentuhan ko. Pero ayaw niyang makasama namin ang bata. Dapat sinabi mo sa kanya ang sitwasyon ni Sheila. Sinabi ko. Pero nakipag-break pa rin siya. Ayaw daw niyang magkaroon ng karibal sa akin. Wala palang kwenta ang babaeng yun eh. Madali lang sa kanyang limutin ka kahit 2 taon na kayo. Kaya nga, nasasaktan ako, Mark. Eh di kalimutan mo na rin siya, kuya. Makakahanap ka rin ng iba, kuya. Mas higit sa kanya. Maniwala ka lang. Naglalasing na naman si Jimuel Fernan. Mula lang makipagkalas sa kanya si Kayla, ayun, nakagano na. Kaya tuloy hindi niya mapansin ang apo natin eh. Dahil sa ginagawa niya. Kinausap ko na siya tungkol doon. O anong sabi niya? Abay, nagalit. Sinisisi pa yung ating apo. Kasalanan daw ni Sheila, kaya naghihirap ang loob niya. Ba't ang lintik na yun ah? Eh kung tutusin, siya may kasalanan. Kung hindi siya naging mapusok noon, hindi siya magiging batang ama. Mabuti na pinagtapos pa rin natin siya sa pag-aaral eh. Sa kabila ng ginawa niya. Totoo yun. Sinustentuhan din natin yung bata. Hanggang sa makaya na ni Jimuel ang obligasyon yon. Kausapin natin uli ang lalaking yon. Hindi tamang sisihin niya sa mga nangyayari sa kanya ang isang musmos. Daddy! Nakita ko po nagsusulat kayo dito sa sala. Kaya dinalahan ko po kayo nitong juice para po meron kayong mainom pag nauhaw kayo. Sinabi ko bang ikuha mo ako niyan? Po? Sumagot ka! Hindi po. Hindi. Kung ganon, itapon mo yan. Dahil hindi ko iinumin yan. Pero, Daddy... Kapag hindi mo ako sinunod, sa'yo ko ibubuhos ang Diyos na yan. Ano? Bakit po ba kayo nagagalit sa akin? Dahil ayokong kasama ka. Daddy! Itatapon mo bang Diyos na yan? O ibubuhos ko na sa'yo? Sheila, bakit ka umiiyak? Tito Mark, bakit po hindi ako mahal ni Daddy? Hindi yan totoo. Mahal ka ng daddy mo. Bakit po hindi niya ako pinapansin? Lagi rin po siyang galit sa akin. Mainit lang ang ulo ni kuya kasi pagod siya sa work. Hindi niya po ako talaga mahal, Tito Mark. Sabi po niya, ayaw niya ako makasama. Si kuya talaga sinasaktan ng damdamin ng bata. Sheila, tahan na. Mawawala rin ang galit ng daddy mo. Basta lagi mo lang siyang ipagpipray kay God. Lagi ko naman pong ginagawa yun. Pero ayaw pa rin sa akin ni Daddy. Kawawa naman ang pamangkin ko. Minsan tuloy naiisip ko. Kay God na lang po ako. Sheila, Kasi po, mahal niya po ako. Hindi tulad ni na Mommy at Daddy. Mag-usap nga tayo, Jimuel. Kung si Sheila na naman ang pag-uusapan natin, Daddy, saka na lang tayo mag-usap. Bakit ka ba ganyan, anak? Bakit mo sinasaktan ng damdamin ng isang wala namang muwang? Damdamin ko nga nasaktan eh.
Nang dahil sa batang yon, nawala sa akin ang babaeng gusto kong pakasalan. Huwag mo ngang ipilit yung baluktot na katuwiran mo. Kung hindi kayo naging mapusok ni Ditas, hindi isisilan si Sheila. Daddy, Tapos ngayon, pahihirapan mo ang dandamin ng bata. Kayo ni Ditas ang may pagkukulang kay Sheila. At dahil nasa iyo siya ngayon, dapat mong punan ang pagkukulang mo. Huwag mong hintayin kunin siya sa iyo ng Diyos upang mamulat ka sa iyong pagkakamali. Ayaw ko pong uminom ng gamot, Grandma. Hindi maaari, Apo. Ilang araw na lagnat mo. Paano kang gagaling kung hindi mo iinimin itong medicine mo? Gusto ko nga po. Huwag nang kumain. Sheila, Para po, hindi na mahirapan pa ang loob ni Daddy. oh, Diyos ko. Apo, sinasabi mo. Alam niyo po, sabi ko kay God, kunin na lang po niya ako. Kasi, hindi naman po ako love ni na Mommy at Daddy. Sheila, Kay God na lang po ako. Mami, Daddy, tinawagan ako ni Mark. Anong nangyari? Bakit yung isinugod dito sa ospital si Sheila? Jimwell, mahina ng anak mo. Oh, Ayaw tanggapin ang kanyang katawan ng mga gamot at pagkain. pero bakit ganun? sabi ng doktor, marahil daw, may malaking dinaramdam ang bata. Kaya siya mismo ayaw na mabuhay pa. Hindi. At alam mo ba ang sabi sa akin ni Sheila? Ang gusto niya, kay God na lang daw siya. Dahil hindi niya naman daw siya mahal ang kanyang mami. Jimwell, itong ayaw naming mangyari. Ang hangarin ng kaawa-awa naming apo ang mamatay na lamang. Grandma, Anak, Grandpa, Sheila, anak. Salamat, gising ka na. Daddy, nasaan po sina Grandma at Grandpa? May kinuha lang sila sa bahay. Pero babalik din sila agad. Anak, kumusta ng pakiramdam mo? Medyo nangihina pa rin ako. Daddy, sorry po. Dahil sa akin, nahihirapan na naman kayo. No, don't say sorry, anak. Wala kang kasalanan. Akong nagkulang sa'yo. Ang nagkasala. I'm sorry. Daddy, hindi na po kayo galit sa akin. Oo. At mula ngayon, mamahalin na kita at laging aalagaan. Ang saya-saya ko po, Daddy. Anak, Sinagot din po ni God ang prayers ko. Sa kanyang panahon, may mga taong sila na nga ang may kasalanan, ay sila pa ang matapang. Ito po ang naging karanasan ni Janine sa ating dulang sa kanyang panahon. Janine,
narito na tayo sa bahay ni Nanay Loleng. Oo nga, Kuya Romel. Salamat sa paghahatid mo sa akin, ha. Kung di mo ko tinulungan, malamang hirap na hirap ako bago makarating dito. Alam ba ni Nanay Loleng na darating ka ngayon? Oo, Kuya. Ah, Palagay ko nga, kanina pa niya ako hinihintay, eh. Ay, halika, tumuloy ka muna para makita ka niya. Romel, nakahain na. Halika na, kumain na tayo. ay, salamat. Kanina pa nga ako nagugutom eh. Ayoko lang kumain doon kina Nanay Loleng. Ay, mabuti talaga, hindi ka kumain doon. Dahil kapag ginawa mo yun, magagalit ako sa'yo. Bakit naman? Tatanong mo pa? Ang pinsan ko ang una mong niligawan, di ba? Hindi ka nga lang niya sinagot. Natural. Ayoko na magkasama kayo at magkasabay pang kumain. Eh, Dapat hindi na pumayag si inay na tumira uli sa kanyang babaeng yun. ikaw naman. 4 na taon ang tapos yun. Kasal na nga tayo at may anak na. Kaya kalimutan mo na yun. Ay, Ate Remy, mabuti naman napasyal ka dito. Ano, kumusta ka na? Taba mo ngayon, ah. Alam mo, nagbabalak na nga akong puntahan ka sa inyo. Napunta ako dito dahil kay inay. Nandiyan ba? Oo. Narito ako, Remy. Halika, tuloy ka. Parang nga dyan. Ano ba yun? Bakit kaya galit sa akin si Ate Remy? Wala naman akong kasalanan sa kanya. Pamangkin. Parang malalim ang iniisip mo, ah. Naalala ko lang po si Ate Remy. Iniisip ko lang po kung bakit kaya siya nagagalit sa akin. Pasensya ka na sana sa pinsan mo, Janina. Siguro kaya ganun, dahil nagseselo siya sa'yo. Po? Dahil nga ikaw ang unang niligawan ni Romel, di ba? At alam din niya na crush mo si Romel noon. Pero, Tia, hindi ko naman po sinagot si Kuya Romel. Nagparaya ako para kay ate. Tinatahalo ng matinding selos ang ate mo. Hayaan mo. Kakausapin ko siya. Pagsasabihan ko. Abay, hindi siya dapat maging ganun. Dapat nga magtiwala siya kay Romel. Ay, nako. Huwag niyo na po siyang pagsabihan, Tia Loleng. Baka lalo lang siyang magalit. Paano ka? Huwag niyo na po akong alalahanin. Hindi naman po ako galit sa kanya. Janine, mabait ka talaga. Kaya nga hindi ako nagsisisi na kinupkup kita nung mamatay sa sakuna ang iyong mga magulang. Ay, salamat. Bakit ngayon ka lang? Ha? Gabing-gabi na. Pasensya na, Remy. May umariklas sa tricycle ko eh. Malayong lugar, kaya ginabay ko. Uy, sinungaling ka? Bakit mo ako sinampal? Alam ko niloloko mo ako. Siguro nagkita kayo ni Janine, ano? Aminin mo. Praning ka! Nagtatrabaho ko. Oh, Paano kami magkikita ng pinsan mo? At saka wala kaming relasyon. sinungaling ka. Kapag nahuli ko kayong dalawa, maghahalo ang balat sa tinaluban. Ikaw pala, ate. Umalis si Tia eh. Hindi sinayang sadya ko. Ikaw. Ako? Oo, mga agaw. Aray ko! Ate! Bakit ka ba nananampal? Hindi ko naman inaagaw si Kuya Romel. Huwag ka na mag-ila. Nakita ko kayo, masayang nag-uusap kanina. Nagkasalubong kami kanina. Kaya natural lang na magbatian kami. Ang sabihin mo talaga malandi ka. Ate! Hindi ka na dapat nagbalik dito. Hindi naman totoo yan eh. Hindi ko nilalandi ang asawa mo. Lumayas ka na dito. Lumayas ka na! Hindi mo dapat ginawa yun, Remy. Nakakahiya ka. Ha? Ako pa ba yun ang nakakahiya? Ha? Ako na nga itong niloloko niyo?
Wala kaming ginagawang masama ni Janine. Kung nagtagal ka doon, nakita mo sanang ipinakilala niya sa akin ang kanyang nobyo. O no? Eh di natawan ka. May boyfriend na ang pinsan mo at yun ang tutulong sa kanya para makapagtrabaho sa abroad. Ang hirap sa'yo, Remy, puro ka selos. Wala kang tiwala sa akin. Dapat kung talagang mahal mo ko, matuto kang pagtiwalaan ako para maging maligayang pagsasama natin bilang mag-asawa. Janine, pamangkin. Pasensya na ha. Hindi ko na kayo maihahatid sa airport. Ay, kung bakit naman kasi ngayon pa sumumpong to pasaway na rayuma ko. Okay lang po, Tia. Kasama ko naman po si Gary. Siya nga naman po, Tia Loleng. Ako na po ang bahala kay Janine. Oh, salamat, Gary. Janine, Po, ako na humihingi ng paumanhin sa mga ginawa sa iyo na yung pinsan na pasensya na talaga. wag niyo na pong alalahanin yun. Alam niyo, aaminin ko po, nasaktan ako sa mga sinabi niya, pero hindi po mababago nun ang pagmamahal ko sa kanya bilang aking pinsan. Napakabuti mo talaga. Pagpalaing ka naman ng Diyos. Ang bilis ng panahon, ano, Gary? Parang kailan lang kadarating lang natin dito sa Japan. Ngayon, pauwi na tayo. Oo nga, Janine. Pauwi na tayo. At magpapakasal na. Tama. Gary, gusto ko sana pagdating natin, puntahan natin si Tia Loleng. Pupuntahan natin ang tiya mo? Pagdating natin sa Pilipinas? Oo, Gary. Gusto kong naroon siya sa araw ng ating kasal. At saka, bibigyan ko rin sila ng pasalubong. At ang pinsan mong si Losa? Oo. Kahit naman ganun si ate, pinsan ko pa rin siya. Anak ng kumupkup sa akin nung maulila ako sa mga magulang. Kaya mahal ko pa rin siya. At saka matagal ko nang limot yung nakaraan. Oo, naligaw sa akin si Kuya Romel noong araw at naging crush ko pa, ha. Pero hindi ko siya sinagot. Dahil nga, alam kong mahal siya ni ate. Buti na lang nagparaya ka. Nakita tayo. At ngayon, girlfriend na kita. Tama. Kaya wala kang dapat ipagselos dahil secured ka sa akin. Mahal na mahal yata kita. Naniniwala naman ako. Naalala ko lang kasi yung kasungitan ng pinsan mo. Hayaan mo na yun. Tayo na lang ang umunawa. Matuwa tayo na maligaya tayo at naging mapalad. Janine? Dumating ka na pala galing abroad. Oo, ate. At nakausap ko na si Tia Loleng. Kasama kong boyfriend ko, si Gary. Kumusta, Ate Remy? Eto. Kapapanganak lang. Puno ng problema. Ay, sinabi sa amin ni Tia ang nangyari. Wala palang trabaho ngayon si Kuya. At problema pa ninyo ang bayad dito sa ospital. Dahil nasisaryan ka pala. Oo. Oo, huwag ka nang umiyak. Baka makasama pa yan sa'yo. Ate, huwag ka nang mag-alala. Iyaan mo, tutulungan ko kayo. Ako na ang magbabayad dito sa ospital. Gagawin mo yun? Kahit na marami akong kasalanan sa'yo. Pinsan kita, ate. At tinulungan din ako ni Tia noon. Kaya, ngayon, hayaan yung tulungan ko kayo. Salamat, Janine. Napakabuti mo. Patawanin mo ako dahil pinagselosan kita.
at pinalayas pa sa bahay ni inay. Tagal na kitang pinatawad, Ate Remy. Ay, tungkol nga pala kay Kuya Romel. Balak sana namin kunin siya sa itatayo naming negosyo ni Gary. Tama. Yun ay kung papayag ka, ate. Oo naman. Payag na payag. Tapang ni baba ko. Kayo na nga itong lumapit sa amin. Ay, salamat sa inyo. Maraming salamat.